Malamig at sumusugat sa balat ang simoy ng hangin sa unang gabi ng bagong taon. Sa loob ng maliit at madilim na kusina, pilit na inilalaban ni Rina ang pagod ng kanyang katawan. Bawat paggalaw ay nagdadala ng matinding kirot sa kanyang ibaba. Isang paalala na ilang araw pa lamang ang nakalilipas mula nang iluwal niya ang kanyang panganay na anak. Mahina at mabagal ang kanyang pagkilos habang inihahalo ang sandok sa loob ng kaldero. Ang mainit na singaw ng kare-kare na paborito ng kanyang asawang si Marco ay bumalot sa buong silid. Ginamit niya ang huling perang itinabi mula sa pagtitipid sa sariling pagkain upang mabili ang mga sangkap na ito. Para kay Rina, ang bawat pag-ikot ng sandok ay katumbas ng pag-ibig at pag-asang bubuti rin ng lahat sa taong ito. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at kasabay nito ay ang pagpasok ng isang hanging yelo na mabilis nagpataas sa balahibo ni Rina. Pumasok si Marco na nakasunod sa malalaki at maautoridad na hakbang ng kanyang inang si Doña Cielo. Mabilis na nilamon ng matapang at mamahaling pabango ng Doña ang simpleng amoy ng ginisang bawang at gatas ng ina na kumakapit sa lumang damit ni Rina. Sinalubong niya ang 2 bitbit, ang isang mainit na mangkok ng sabaw. May maamong na ngiti sa kanyang mga labi na nagkukubli ng matinding antok. Ngunit ang nangiting iyon ay mabilis na namatay. Walang bakas ng pagbati mula sa mag-ina. Isang makapal na puting sobre ang marahas na inilapag ni Doña Cielo sa ibabaw ng hapagkainan. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang pawisang mukha ng kanyang manugang. Ito na ang pinakamagandang pabor na maibibigay mo sa anak ko, Rina. Malamig na wika ni Doña Cielo. Ang bawat salita ay binibigkas ng may peking lambing na pumupunit sa kalamnan. Sign this annulment paper. Huwag mo nang hintayin na ipagtabuyan pa kita palabas. Masyado ka nang pabigat sa pamilya namin at sa career ni Marco. Look at yourself. Mukha kang alila. Naramdaman ni Rina ang tila pag-akyat ng yelo mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang gulugod. Ang tiyan niya ay bumaligtad, hindi dahil sa gutom, kundi sa isang matinding pagduduwal sa katotohanang sumasampal sa kanya. Binaling niya ang kanyang paningin sa asawang si Marco, naghahanap ng kakampi ng kahit isang bakas ng pagtatanggol. Ngunit nakahalukip-kip lamang si Marco, umiiwas ng tingin habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Pirmahan mo na lang, Rina. Walang emosyong utos ni Marco. I need to advance in my career. Kailangan ko ng asawang makakasabay sa mundo ko, hindi yung amoy kusina at lampin palagi. It's for the best. Ayoko nang magkunwari. Ang mabigat na mangkok na puno ng mainit na sabaw ay tuluyang dumulas mula sa mga nanginginig na daliri ni Rina. Tumama ang seramiko sa matigas na sahig, nahati sa maliliit na piraso habang ang mainit na sabaw at sarsa ay gumapang sa malamig na marmol. Ganitong-ganito ang nangyari sa kanyang dignidad. Basag, nakakalat, at tinititigan lamang ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Wala siyang maramdamang luha. Masyadong mabilis ang pagtibok ng kanyang puso upang bigyan ng oras ang pag-iyak. Ilang minuto lamang ang lumipas. Walang awang itinulak si Rina palabas ng malaking pinto ng mansyon papunta sa madilim at basang lansangan. Karga-karga niya ang kanyang maliit na sanggol na binalot lamang niya sa isang pira-pirasong kumot. Ang kalangitan ay nagbuhos ng malakas at walang awang ulan, tila kinukutya ang kanyang kahinaan. Niyakap ni Rina nang mahigpit ang kanyang anak, ginagamit ang sariling katawan bilang kalasag laban sa hampas ng malamig na hangin. Dumadampi ang malalamig na patak ng tubig sa kanyang namumutla at nanginginig na balat, humahalo sa maiinit na luhang tuluyan ng kumawala sa kanyang mga mata at sa katas ng gatas mula sa kanyang dibdib na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Mula sa kinatatayuan niya sa labas ng mataas na gate, natanaw niya ang malaking bintana ng mansyon. Maliwanag ang ilaw sa loob
Nakita niya ang bulto ni Doña Cielo na marahang nagsasalin ng pulang alak sa isang kupita habang nakangiti, samantalang si Marco ay nakaupo na sa hapag. Walang pakialam na sumusubo sa pagkaing siya mismo ang nagpakahirap na lutuin. Sila ay nagdiriwang habang siya ay itinatapon na parang basag na baso na wala ng pakinabang. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang tanong na patuloy na sumusugat sa kanyang isipan habang nakatitig sa kawalan. Sa gitna ng panginginig, kinapa niya ang kanyang bulsa at inilabas ang kanyang lumang telepono. Umilaw ang basag na screen nito, nagpapakita ng isang tawag na hindi niya nasagot mula sa isang hindi kilalang numero. Bago pa man niya tuluyang maunawaan kung sino ang nagtangkang makipag-ugnayan sa kanya sa ganitong oras ng gabi, isang matinding liwanag ang humati sa madilim na kalsada. Isang makintab at mahabang itim na sasakyan ang huminto ng eksakto sa kanyang harapan. Sumasagupa sa marahas na pagbuhos ng ulan. Dahan-dahang bumukas ang makapal na pinto sa likuran nito at isang pamilyar na anino ng babae ang lumabas bitbit ang isang malaking payong, nakatitig ng tuwid sa kanyang mga luhaang mata. Mula sa marahas na hampas ng ulan sa labas, natagpuan ni Rina ang sarili sa loob ng isang silid na nababalutan ng nakapapawing pagod na init. Ang makapal na alpombra ay sumalo sa kanyang nanginginig at basang mga paa. Sa hangin ay humahalimuyak ang matapang at mayamang amoy ng bagong timplang kape. Unti-unting pinapawi ang sangsang ng hamog, pawis at putik na kumapit sa kanyang lumang damit. Nakaupo siya sa isang malambot na silya. Yakap pa rin ng mahigpit ang kanyang nahihimbing na sanggol habang si Isabela, ang kanyang dating matalik na kaibigan at isa ng tanyag na abogado, ay naglapag ng isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesang gawa sa makintab na kahoy. Matagal na nagtitigan ng dalawa bago tuluyang binasag ni Isabela ang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat at bigat ng katotohanan. "Rina, makinig ka sa akin." Panimula ni Isabela. Ang boses ay kalmado, ngunit nagdadala ng isang balitang magpapabago sa lahat. Ang ama mo, si Alejandro, hindi siya isang simpleng lalaki na basta na lang nang iwan at nakalimot. Siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking banking empire sa buong bansa. At bago siya pumanaw, inihanda niya ang lahat ng ito para sa iyo. $10 billion, Rina. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng buong yaman ng pamilya Valente. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rina. Walang galak na sumilay sa kanyang mga namumutlang labi. Sa halip, isang matinding panginginig ang gumapang mula sa kanyang kalamnan patungo sa pinakasulok ng kanyang kaluluwa. Ibinaba niya ang kanyang paningin patungo sa isang mabigat na bagay na inilabas ni Isabela mula sa isang pelos na kahon. Ito ay ang gintong selyo ng pamilya Valente. Kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw ng silid. Dahan-dahang inabot ni Rina ang selyo. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, puno ng kalyo mula sa walang katapusang paglalaba ng mga damit ni Doña Cielo, at nag-iiwan pa rin ng bahagyang amoy ng ginisang bawang at sibuyas, mga malulungkot na bakas ng kanyang pagiging alila sa sariling pamilya. Sumayad ang kanyang pagod na balat sa makinis at malamig na ginto. Isang nakakapasong kabalintunaan ang biglang sumampal sa kanyang diwa. Naging sunod-sunuran siya sa mga taong patuloy na umapak sa kanyang pagkatao, nagtiis sa mga tirang pagkain at masasakit na salita. Habang sa katotohanan, hawak niya ang kapangyarihan at yaman na higit pa sa kayang panaginipin ng mga taong nagtaboy sa kanya. Bakit inilihim ito ng kanyang ama sa napakahabang panahon? Bakit hinayaan siyang madurog at magdusa sa kamay ni Marco bago dumating ang kasagutan? Ang mga katanungang ito ay patuloy na sumusugat sa kanyang naguguluhang isipan. "We can buy a mansion right now, Rina," alok ni Isabela habang pinagmamasdan ng kaibigan na may halong awa at labis na paghanga. "We can freeze Marco's accounts. Ibibigay ko sa kanila ang impyernong hinihingi nila ngayong gabi rin." Ngunit umiling si Rina.
Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng kalungkutan at panginginig, ay unti-unting nabalutan ng isang malamig at nakapangingilabot na katahimikan. Walang bakas ng padalos-dalos na galit, tanging ang tahimik na pag-usbong ng isang bagong pagkatao mula sa mga abo ng kanyang pagiging biktima. "Hide everything, Isabella." Mariin ngunit mahinang tugon ni Rina habang marahang hinehele ang kanyang anak upang hindi ito magising. "Keep my identity hidden. Wala munang makakaalam. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng kasakiman nila Marco at ng kanyang ina. Hindi ko babawiin ang buhay ko ng ganun-ganun lang. Gusto kong sila mismo ang magbigkis ng tali na sasakal sa sarili nilang mga leeg." Sumapit ang umaga, dala ang malamyos na sinag ng araw na tumago sa salamin ng mataas na gusali. Ang kapayapaan ng madaling araw ay tuluyang ginambala ng umilaw at mag-vibrate ang basag na screen ng lumang telepono ni Rina sa ibabaw ng mesa. Isang tawag ang nag-aantay na sagutin. Ang pangalan ni Marco ang nakarehistro. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ka ba ang naramdaman ni Rina kundi isang matinding pagkasuklam? Pinindot niya ang screen upang tanggapin ang tawag, inilapit ang telepono sa kanyang tainga nang walang anumang salitang namumutawi sa kanyang mga labi. "Rina, umayos ka nga at huwag kang mag-inarte diyan na parang ikaw ang api." Ang bungad ng malamig at nag-uutos na boses ni Marco mula sa kabilang linya. Wala ni isang salitang kumusta para sa kanya, ni isang tanong tungkol sa kalagayan ng kanilang bagong silang na anak na isinadlak niya sa malamig na ulan kagabi. "I-transfer mo ngayon din ang natitirang 5,000 piso sa joint account natin. Kailangan ni Mama ng pambayad sa ipinadry clean niyang mga kurtina. Gawin mo na bago pa ako tuluyang mawalan ng pasensya sa'yo at bawiin ko pati ang apelyido ko." Pumasok si Rina sa malawak na gusali ng bangko kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa bilang tagapamahala. Sinalubong siya ng matinding lamig mula sa aircon na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Isang lamig na kasing talim ng mga tingin ng mga empleyadong nakapansin sa kanyang pagdating. Suot niya ang isang kupas na pambahay at pudpod na tsinelas, yakap ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Sa mundong ito ng mga taong nakasuot ng makikintab na sapatos at nababalot ng mamahaling pabango, malinaw na siya ay isang tagalabas. Ngunit hindi siya nagpadala sa kaba. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, binibigatan ng isang malalim at nakatagong layunin. Mula sa malayo, natanaw niya ang loob ng salaming opisina ni Marco. Nakaupo ang kanyang asawa, nakangiti ng malapad, habang palihim na tumatanggap ng isang makapal na kayumangging sobre mula sa isang lalaking nakasuot ng madilim na suit. Nang lisanin ng lalaki ang silid, nakita ni Rina kung paano mabilis na itinulak ni Marco ang mga patong-patong na dokumento upang itago ang sobre. Lumapit si Marco sa isang katrabaho at may ibinulong na nag-iwan ng nakakainsultong ngiti sa kanilang mga labi. Malinaw na nabasa ni Rina ang paggalaw ng mga labi ni Marco mula sa di kalayuan. "Look at her. Tumating na parang pulubing manghihingi ng limos. Nakakahiya talaga na naging asawa ko iyan." Isang mainit na kirot ang sumubok na pumunit sa dibdib ni Rina. Humigpit ang pagkakayakap niya sa kanyang sanggol, sapat lamang upang maramdaman nito ang kanyang proteksyon. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang panginginig ng kanyang panga. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabaon sa kailaliman ng kanyang isip ang matinding sakit ng pagtataksil. Hindi ito ang oras para umiyak. Nagpatuloy siya sa paglakad palapit sa opisina. Nang makita siya ni Marco, agad na naglaho ang mapagmataas na ngiti nito at napalitan ng tahang pandidiri. "What are you doing here looking like a total mess, Rina? Akala ko ba itra-transfer mo lang yung pera?" Madiin at inis na wika ni Marco habang nagmamadaling inayos ang mga papel sa kanyang mesa upang tabunan ng kahina-hinalang dokumento.
Pinanatili ni Rina ang maamo at nakabababang anyo. I'm sorry, Marco. I-transfer ko na sana, kaso biglang dumumi ang bata. Puno ang palikuran sa labas at sobrang dumi. Pwede bang makihiram lang ng gilid ng mesa mo para mapalitan ko siya ng lampin? Sandali lang ito. Hindi ko guguluhin ang mga gamit mo. Napaikot ang mga mata ni Marco sa labis na pagkainis. Nais na lamang niyang makaalis kaagad ang asawa upang hindi na siya mapahiya sa mga kasamahan. Padabog niyang itinuro ang dulo ng kanyang mesa at nag-iwas ng tingin. Habang nagkukunwaring abala sa pagpapalit ng lampin, maingat na inayos ni Rina ang kwelyo ng kanyang damit kung saan nakakabit ang isang napakaliit na itim na pin na ibinigay ni Isabela. Ang pin na ito ay isang makabagong kamera. Sa bawat paggalaw niya upang kunin ang pulbos at pamunas, sinigurado niyang nakatutok ang lente sa mga bahagyang nakabukang dokumento at sa numerong nakasulat sa gilid ng kayumangging sobre. Walang kamalay-malay si Marco na ang babaeng tinitingnan niya bilang walang kwentang alila ay tahimik nang ninanakaw ang mga ebidensya ng kanyang maruming pamumuhay. Nang matapos ang kanyang pakay, nagtungo si Rina sa mga kawani ng bangko upang ilipat ang huling 5,000 pisong hinihingi ng kanyang asawa. Matapos nito, tahimik niyang kinuha ang natitirang 500 piso sa kanilang account. Ito ang huling barya mula sa kanilang samahan, ang huling hibla ng kanyang pagiging biktima, at ibinigay niya kay Marco ang pekeng karangalan ng pagkontrol sa yaman na wala naman talaga siya. Paglabas niya ng bangko, sumalubong sa kanya ang bulto ni Doña Cielo na kabababa lamang mula sa isang magarang sasakyan. Nagpalitan sila ng tingin. Tiningnan ng matanda si Rina mula ulo hanggang paa. Inilabas ang isang gusot na 100 piso mula sa kanyang mamahaling bag at walang pakundangan itong ibinagsak sa sahig sa paanan ni Rina. Ayan, bumili ka ng disenteng sabon at pampaligo. Nangangamoy ka ng sibuyas at gatas sa buong lobby. Nakakahiya sa pamilya namin. Puno ng pag-uyam na wika ni Doña Cielo. Ang matapang nitong pabango ay pilit nilulunod ang simpleng amoy ng pagmamahal ng isang ina. Sa halip na umiyak at pulutin ng pera tulad ng inaasahan ng matanda, nanatiling nakatayo si Rina. Gumuhit ang isang napakanipis at magalang na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng talim ng isang patalim. Pinabayaan niyang liparin ng hangin ang perang itinapon sa kanya. Hinayaan niyang isipin ng Donya na sila ang nanalo. Dahil sa larong ito ng pagtitiis, ang huling hakbang ng tagumpay ay hindi nasusukat sa kayabangan, kundi sa lalim ng bitag na kanyang inihahanda para sa kanila. Kinagabihan, sa isang ligtas at lihim na silid, tahimik na pinag-aaralan ni Rina at Isabela ang mga larawang nakuha mula sa maliit na kamera. Lumitaw ang isang mahabang serye ng mga numero na nagtuturo sa isang tagong account sa labas ng bansa. Ngunit hindi ito ang tuluyang nagpadurog sa natitirang piraso ng pag-asa sa puso ni Rina. Lumapit si Isabela. Ang mukha ay nalulukuban ng labis na pag-aalala at matinding galit. Naglapag ito ng isa pang opisyal na dokumento sa harapan ni Rina. Rina, the offshore account is just the beginning of his mess. Mahinang wika ni Isabela habang itinuturo ang pangalan ni Marco at isang pikeng pirma sa ilalim ng papel. Tiningnan ko ang lahat ng nakatagong records ni Marco. Palihim niyang isinangla sa mga sindikato ang lumang bahay ng iyong pamilya. Ang tanging alaala na naiwan ng iyong ina bago siya mamatay. Isang malamig at mabigat na bato ang tila bumagsak sa lalamunan ni Rina. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang bahay kung saan siya lumaki, ang nag-iisang lugar kung saan naramdaman niya ang tunay na pagmamahal at kaligtasan, ay ginamit upang tustusan ang kasakiman ng lalaking pinangakuan niya ng kanyang buong buhay. Hanggang saan ang kayang isugal at patayin ni Marco para sa kanyang ambisyon? At paano maibabalik ni Rina ang mga alaalang unti-unting kinakain ng mga taong itinuring niyang pamilya? Ang mainit na singaw mula sa maliit na katawan ng kanyang anak ay tumatagos sa manipis na damit ni Rina. Isang nakapapasong paalala ng lagnat
na patuloy na nagpapahirap sa sanggol. Nakaupo siya sa isang makitid na mahabang upuan ng isang pampublikong ospital na paliligiran ng mga taong pare-parehong nakikipaglaban sa sakit, pagod at kakulangan sa pera. Mabigat ang hangin, amoy pawis, lumang pintura at murang gamot. Sadyang pinili ni Rina ang lugar na ito. Alam niyang ang kalunos-lunos na tanawin ng kahirapan ang pinakamabilis na magpapababa sa maskara ng mga taong nagtatago sa likod ng huwad na karangyaan. Hindi nagtagal, isang bulto ng babae ang naglakad papasok sa masikip na pasilyo. Ang mataas na takong ng kanyang sapatos ay matigas na humahampas sa maruming sahig. Dumating si Doña Cielo, suot ang kanyang alahas at mamahaling bestida na tila nandidiri sa bawat hanging dumadampi sa kanyang balat. Wala siyang dalang pagkain o gamot, tanging ang kanyang telepono lamang na nakataas at nakatutok sa mag-ina. Mabilis na gumuhit ang isang mapagpanggap na kalungkutan sa mukha ng matanda. Lumapit siya kay Rina at pilit na kinuha ang umiiyak na sanggol. Isang nakasisilaw na liwanag mula sa telepono ang paulit-ulit na sumilay sa buong pasilyo habang kinukuhaan ni Doña Cielo ng larawan ng kanyang sarili na yakap ang may sakit na apo. Oh my poor little angel, bakit ka dinala ng irresponsableng ina mo sa ganitong kaduming lugar? Madramang wika ni Doña Cielo, tinitiyak na sapat ang lakas ng kanyang boses upang marinig ng mga taong nakatingin sa kanila. Ngunit nang maibaba na ang telepono at matapos ang pagkuha ng larawan upang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan sa social media na siya ay isang huwarang lola, biglang nagbago ang timpla ng hangin. Mabilis na ibinalik ng Donya ang bata sa mga bisig ni Rina. Kasabay nito, umabot sa pang-amoy ni Rina ang matapang na amoy ng lavender na sadyang inispray ng matanda sa kanyang damit. Bago pumasok, isang pabangong pilit nilulunod ang masangsang na amoy ng matapang na hand sanitizer na ipinahid nito sa kanyang mga kamay matapos hawakan ang sariling apo. Nandidiri siya sa sarili niyang kadugo. Isang mainit at matinding galit ang gumapang sa kalamnan ni Rina. Ang kanyang panga ay nanigas sa pagpipigil na huwag sumigaw at ibunyag ang kaplastikan ng babaeng nasa kanyang harapan. Ngunit pinili niyang yumuko, ginagamit ang kanyang sariling pagluha upang itago ang nag-aapoy niyang mga mata. Mula sa kanyang mamahaling bag, inilabas ni Doña Cielo ang isang malinis at nakaimprentang dokumento. Inilapag niya ito sa kandungan ni Rina kasama ang isang mamahaling pluma. Ayokong mamatay ang apo ko sa ganitong klaseng ospital dahil wala kang pambayad, Rina. Malamig at may diin na panimula ni Doña Cielo. Ako ang sasagot sa lahat ng VIP bills niya. Ililipat natin siya sa private hospital, pero sa isang kondisyon. Sign this power of attorney. Ibebenta natin ang huling kapirasong lupa na nakapangalan sa iyo sa probinsya. Tutal! Wala ka namang silbi sa pamilyang ito, bayaran mo man lang ang utang na loob mo sa lahat ng ipinakain namin sa iyo noong nakatira ka pa sa pamamahay ko. Baya, muling bumaligtad ang sikmura ni Rina. Ang lupang iyon ay ang huling pamana ng kanyang ina. Isang maliit na bukirin na walang ganoong kalaking halaga para sa mga bilyonaryo, ngunit sapat na upang makapagbigay ng mabilisang pera. Bakit sobrang desperado ang pamilya Valente na makuha ang kakarampot na halagang iyon? Nanginginig ang mga daliri ni Rina nang kunin niya ang pluma. Tila nagdiriwang ang mga mata ni Doña Cielo. Iniisip na tuluyan na niyang napasuko ang mahinang manugang. Ngunit sa likod ng takot at luha ni Rina, isang malamig na kalkulasyon ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang dokumentong ito, pati na ang bawat salitang nakasulat dito, ay napag-aralan na nila ni Isabela. Ang pipirmahan niya ay hindi isang pagsuko, kundi isang bitag. Sinadya niyang ibahin ang kurba at diin ng kanyang lagda, isang teknikalidad sa batas na magpapawalang bisa sa dokumento kapag dinala na ito sa korte, habang binibigyan niya ng sapat na lubid ang mga kalaban upang ibitin ang kanilang mga sarili. Nang makuha ni Doña Cielo ang pinirmahang papel, umalis itong may mapagmataas na ngiti
Iniwan ang mag-ina sa lumang ospital nang hindi man lang nag-abot ng paunang bayad para sa gamot ng bata. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang anak, na bumaba na ang lagnat dahil sa gamot na binili niya mula sa sariling diskarte, nakatanggap si Rina ng isang mahaba at seryosong mensahe mula kay Isabela. Bumilis ang tibok ng puso ni Rina habang binabasa ang mga natuklasan ng investigasyon. Ang sagot kung bakit desperado ang mag-ina sa maliit na halaga mula sa kanyang lupa ay tuluyan ng nabunyag. Hindi lamang pera ng bangko ang ninanakaw ni Marco. Dahil sa pagkalugi ng isang malaking pekeng proyekto, humiram si Marco ng 10 milyong piso, hindi sa legal na institusyon, kundi sa isang mapanganib at walang awang sindikato sa ilalim ng lupa. Ang lupang ninakaw nila mula kay Rina ngayong araw ay pambayad lamang sa interes upang hindi pugutan ng ulo si Marco ng mga taong pinagkakautangan nito. Napasandal si Rina sa malamig na pader, nakatingin sa kawalan habang yakap ang sarili. Pumasok si Marco sa isang madilim na daan na walang labasan, at sa kanyang pagkahulog, sinusubukan niyang kaladkarin ang buong pagkatao ni Rina. Ngunit nakahanda na si Rina, hindi siya magpapakaladkad, siya ang magpuputol ng lubid. Ang bawat sentimo mula sa lihim na pondo ng kanyang ama ay ginamit ni Rina upang buksan ang mga pintong matagal nang nakasara sa katotohanan. Sa tulong ng mga tamto tai chin na kinuha ni Isabela, ang mga itim na usok na bumabalot sa karera ni Marco ay unti-unti nang nahahawi. Hawak ni Rina ang mga ulat na nagpapatunay na ang kanyang asawa ay hindi lamang isang taksil na kabiyak, kundi isang magnanakaw na unti-unti nang kinakain ng sariling anino. Ang bawat pahina ng dokumento ay parang lason na humahalo sa kanyang dugo, nagpapaalala sa kanya na ang lalaking pinag-alayan niya ng dangal ay walang ibang sinasamba kundi ang salapi at kapangyarihan. Isang hapon, habang ang amoy ng amag at basang semento ay nanunuot sa maliit at madilim na kwarto sa gilid ng mansyon kung saan piniling manuluyan ni Rina, bumukas ang pinto nang walang babala. Pumasok si Marco na ang anyo ay malayo sa mapagmataas na itsurang ipinapakita nito sa bangko. Ang kanyang kurbata ay maluwag, ang mga mata ay namumula sa puyat, at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng langit. Lumapit si Marco kay Rina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Rina. Isang haplos na nagpadama sa kanya ng matinding pandidiri na tila may malamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Rina, kailangan nating mag-usap. Panimula ni Marco. Ang boses ay nanginginig at puno ng pekeng pagsisisi. I made some mistakes. Masyado akong nabulag sa trabaho at sa kagustuhan kong mabigyan kayo ng magandang buhay ni baby. I'm sorry if I was too harsh. Miss na miss ko na kayong dalawa. Please, bumalik na kayo sa loob ng main house. I want us to be a family again. Naramdaman ni Rina ang isang mapait na tawa na nagpipilit kumawala sa kanyang lalamunan. Alam niya ang totoo. Alam niyang ang pag-ibig na ito ay isang desperadong hakbang lamang upang gamitin siya bilang panangga sa mga kasong darating. Sa ilalim ng batas, ang mga ari-ariang nakapangalan sa kanya ay hindi maaaring galawin ng mga pinagkakautangan ni Marco kung mananatili silang magkasama. Siya ay hindi asawang minamahal, kundi isang ligtas na taguan ng mga nakaw na yaman. Ngunit pinanatili ni Rina ang kanyang mapayapang mukha. Yumuko siya ng bahagya upang itago ang talas ng kanyang mga mata. Marco, totoo ba yan? Mahina niyang tanong. Pilit na ginagaya ang tinig ng isang marupok at mapagpatawad na asawa. I thought you wanted the annulment. Sabi ni Doña Cielo, wala na akong halaga sa inyo. Huwag mong intindihin si Mama Rina. Mabilis na sagot ni Marco. Ang bawal salita ay puno ng pagmamadali. Let's start over. Mag-uumpisa tayo ulit.
I'll make it up to you, I promise. Just sign some papers for the house protection tomorrow, okay? Para sa future natin ito? Tumango si Rina, isang senyales ng huwad na pagsang-ayon. Hinayaan niyang isipin ni Marco na muli siyang nahulog sa bitag ng matatamis na salita. Nang makaalis si Marco, dinala ni Rina ang isang tumpok ng mga damit ng asawa sa maliit na plansahan. Kinuha niya ang mabigat na plansa, pinadulas ito sa puting polo ni Marco. Ang bawat paghagod ng mainit na bakal ay nag-iiwan ng usok at amoy ng malinis na tela, ngunit sa bawat kanto ng kwelyo, sinadya niyang mag-iwan ng isang napakaliit na niniting na tupi. Isang niniting na tila sumisimbolo sa pagkasira ng perpektong buhay na pilit na itinatayo ni Marco. Habang inaayos ang damit, ang kanyang isipan ay kasing talim ng dulo ng plansa, nagpaplano ng bawat detalye ng susunod na hakbang. Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay nababalutan ng katahimikan, lumabas si Rina sa kanyang kwarto upang kumuha ng mainit na tubig para sa kanyang anak. Habang dumadaan sa madilim na pasilyo, patungo sa kusina, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa silid ni Doña Cielo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng isang guhit ng dilaw na ilaw sa sahig. Marco, siguraduhin mong pipirmahan niya ang custody waiver kasabay ng mga documents sa bangko. Ang boses ni Doña Cielo ay kasing lamig ng bakal. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa property at nalinis na ang utang mo sa labas, itatapon na natin siya sa probinsya nang walang kahit isang kusing. At ang bata? I will raise that child as my own heir. Malayo sa impluensya ng mahirap niyang ina. We will make sure she never sees that baby again. Nanigas si Rina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng basong-baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding galit na sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi lamang ari-arian ang nais nilang kunin. Nais nilang nakawin ang tanging dahilan ng kanyang pananatiling buhay, ang kanyang anak. Isang mainit na luha ang gumapang sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang sumpa. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagyuko, at ang bawat pang-aalipustang tinanggap niya ay nagtatapos sa gabing ito. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng anumang ingay sa sahig. Bumalik siya sa kanyang madilim na silid, niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na ngayon ay kasing tigas na ng bato. Ang pananahimik ng biktima ay tapos na. Ang simula ng tunay na digmaan ay nakatago na lamang sa likod ng isang matamis at nakamamatay ng ngiti. Ang buong mansyon ng mga Valente ay nababalot ng isang uri ng tensyon na tila isang mahigpit na lubid na unti-unti nang pumuputok. Sa loob ng marangyang sala, ang bawat hininga ni Marco ay mabigat, puno ng takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mamahaling salamin. Ang bangko ay nagsisimula na ring magpadala ng mga lihim na babala tungkol sa mga nawawalang pondo at ang mga banta mula sa mga taong pinagkakautangan niya sa labas ay tila mga aninong lalong humahaba sa bawat paglubog ng araw. Ang tanging paraan upang maisalba ang kanyang posisyon at ang dangal ng kanilang pamilya ay ang makuha ang pagpapatibay mula sa bagong tagapagmana ng imperyong iniwan ni Alejandro. Isang misteryosong figura na hanggang ngayon ay nananatiling isang anino sa paningin ng publiko. Habang naghahanda sina Marco at Doña Cielo para sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga abogado ng kumpanya, si Rina ay tahimik na gumagalaw sa gilid. Dala-dala niya ang isang tray ng kape. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang namumuti dahil sa matapang na amoy ng chlorine at bleach na ginamit niya sa paglilinis ng banyo kanina. Isang amoy na labis na ikinagagalit ni Doña Cielo dahil ito ay sumisimbolo raw sa pagiging mababang uri. Marco, ayusin mo ang mukha mo
Utos ni Doña Cielo habang tinitignan ng sarili sa malaking salamin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inaayos ang isang kwintas na gawa sa mamahaling perlas. Kailangan nating makuha ang loob ng tagapagmanang ito. Kung kailangang lumuhod ka sa harap niya upang pirmahan ang ating bailout request, gagawin mo. Ito na lang ang huling pagkakataon natin bago tayo tuluyang lamunin ng kahihiyan. Baling ng matanda kay Rina na noon ay naglalapag ng tasa sa mesa. Ang bawat kilos ni Rina ay maingat, ngunit sinadya niyang pasadahan ng tingin ang mga dokumentong nakakalat sa harap ni Marco. At ikaw, Rina, huwag kang magpapakita sa mga bisita mamaya. Dagdag ni Doña Cielo, ang boses ay puno ng puot at pagmamaliit. The billionaire heir we are meeting today is someone of high stature. Ayokong makita niya ang asawa ng anak ko na amoy Zonrox at mukhang katulong. You are an embarrassment. Manatili ka sa loob ng kwarto mo hanggat hindi umaalis ang mga kinatawan ng bangko. Opo, Mama. Mahinang sagot ni Rina. Ang kanyang tinig ay walang emosyon. Tila isang lawang malinaw na walang anumang ripples sa ibabaw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ng biyenan ay nagsisilbing mitsa na lalong nagpapaalab sa kanyang determinasyon. Pag-alis ni Rina, agad niyang tinawagan si Isabela mula sa isang lihim na telepono. Alam ni Rina na ang miyembro ng board na hinihintay ni Marco ay ang mismong kinatawan na ipinadala niya. Ito ang Mieng Moy Tom, ang mabangong pine na sadyang inilatag niya upang kusa nang pumasok ang dalawa sa lungsat o hawla ng kanilang sariling pagkaganid. Tell them the condition, Isabela. Bulong ni Rina, ang kanyang boses ay malamig at puno ng autoridad na hindi kailanman narinig ni Marco. The heir will only sign the emergency funding if they provide a full, unaudited financial disclosure of all their personal assets and transactions for the last 5 years. Sabihin mo, ito ay para sa safety ng investment ng pamilya Valente. Pagkaraan ng ilang oras, natanggap ni Marco ang mensahe mula kay Isabela. Nakita ni Rina mula sa bahagyang nakabukas na pinto kung paano namutla ang kanyang asawa. Ang paglalahad ng lahat ng ari-arian ay nangangahulugan ng pag-amin sa lahat ng mga illegal na transaksyon na ginawa niya. Ngunit wala na siyang ibang mapagpipilian. Ang bangko ay tila isang mabilis na lumulubog na barko at ang misteryosong tagapagmana lamang ang tanging lifebuoy na natitira. Sa gitna ng kadesperaduhan, isang mapanganib na ideya ang pumasok sa isip ni Marco. Kinuha niya ang isa sa mga pulang folder na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya. Inilabas niya ang isang pluma at nagsimulang magsanay sa isang piraso ng papel. Pinagmamasdan niya ang kopya ng pirma ng yumaong si Alejandro. Ang kanyang panga ay naninigas sa matinding takot at pagnanasa. Kung hindi pipirma ang tagapagmana sa oras na gusto ko, ako na ang gagawa para sa kanya. Bulong ni Marco sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Hinding-hindi ko hahayaang mawala sa akin ang lahat ng ito dahil lamang sa isang anino. Hindi alam ni Marco na sa labas ng kanyang silid, nakatayo si Rina, nakatitig sa anino ng kanyang asawa na gumagalaw sa ilalim ng pinto. Hawak ni Rina ang isang pulang folder na eksaktong katulad ng hawak ni Marco. Ngunit ang laman nito ay hindi pera o kapangyarihan. Ito ay naglalaman ng katotohanang hinding-hindi matatakpan ng anumang pekeng pirma. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mansyon habang ang gabi ay lumalalim. Ang lahat ay tila nakahanda na para sa huling pagtatanghal. Ngunit isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa katahimikan ng gabi. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina bago niya tuluyang bitawan ang huling piraso ng kanyang awa para sa lalaking minsang naging mundo niya? Ang gabi ng pagdiriwang ay binalot ng isang uri ng karangyaan na tila nagnanakaw ng hininga sa bawat panauhing dumarating. Ang malaking bulwagan ng pinakasikat na hotel sa lungsod ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na bumbilya na nakasabit sa kisame. Nagbibigay ng liwanag na kasing talim ng mga brilyanteng suot ng mga elitistang dumalo. Sa gitna ng karamihan,
Sina Marco at Doña Cielo ay tumitindig ng may huwad na dangal, suot ang mga damit na binili mula sa mga perang hiniram sa dilim. Ang bawat tahi ng kanilang mga kasuotan ay sumisigaw ng kapangyarihan, ngunit sa ilalim nito ay ang malansang amoy ng kadesperaduhan at takot na unti-unting lumalabas sa kanilang mga pores. "This is it, Marco," bulong ni Doña Cielo habang humahawak sa isang kopita ng pinakamahal na champagne. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali sa paghahanap sa taong magliligtas sa kanila. "Kapag nakaharap na natin ang tagapagmana, siguraduhin mong hindi ka magmumukhang talunan. We need that investment or else alam mo na ang mangyayari sa atin." "I know, Mama," sagot ni Marco. Ang kanyang panga ay naninigas habang pilit na ngumingiti sa mga kakilalang dumadaan. "Inayos ko na ang lahat. Once the heir sees our proposal, he will have no choice but to sign. Walang makakatanggi sa balente." Ngunit ang katahimikan ay biglang lumaganap sa buong silid nang mag-iba ang daloy ng musika, pinalitan ng isang mabigat at kagalang-galang na melodiya na nag-uutos ng atensyon. Ang bawat pag-uusap ay tila pinutol ng isang hindi nakikitang gunting. Ang lahat ng mata ay napabaling sa malawak na hagdan ng gawa sa puting marmol na nasa gitna ng bulwagan. Tumayo si Isabela. Sa itaas ng hagdan, suot ang isang matapang na pulang bestida na sumasalamin sa kanyang katayuan bilang pinagkakatiwalaang kinatawan ng imperyo. Hinawakan niya ang mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad na tila isang hatol mula sa langit. "Ladies and gentlemen, tonight is not just a celebration of our bank's anniversary," panimula ni Isabela. May isang lihim na ngiti sa kanyang mga labi. "Tonight, we finally welcome the one who holds the future of the Valente legacy, the sole heir and the new chairperson of the board." Isang kolektibong pagpigil ng hininga ang bumalot sa mga panauhin. Dahan-dahang lumitaw ang isang figura mula sa itaas ng hagdan. Ang babaeng bumaba ay hindi ang lupaypay na asawang amoy kusina na kilala ni na Marco. Suot niya ang isang itim na silk gown na yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay may bigat at grasya na tila ba ang bawat baitang ay pag-aari niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaangat, inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mga matang dati ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay kasing lamig at kasing talim na ng mga bituin sa kalangitan. Naramdaman ni Doña Cielo ang biglang pagkawala ng lakas sa kanyang mga binti. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay hindi na nakayanan ang bigat ng kristal na kupitang hawak niya. Ang baso ay bumitaw at tuluyang naghiwa-hiwalay ang bawat piraso nito sa matigas na sahig. Ang pulang alak ay mabilis na kumalat sa ibabaw ng marmol na tila isang sariwang sugat. Ang mantsa ay tumalsik sa kanyang mamahaling puting bestida, ngunit hindi niya yon napansin. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa babaeng nasa harap nila. "Rina," bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, habang ang pawis ay nagsisimulang gumapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang kwelyo. Hindi huminto si Rina hanggang sa marating niya ang pinakahuling baitang ng hagdan. Nilampasan niya ang kanyang asawa at biyenan ng walang anumang pagkilala. Ang kanyang pabango na amoy rosas at mamahaling sandalwood ay tumatama sa mukha ni na Marco. Isang amoy na sumasagisag sa tagumpay na hindi na nila kailanman maaabot. Huminto siya sa harap ng mikropono. Ang kanyang paningin ay diretso at walang takot. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga panauhin bago tuluyang itinuon ang kanyang mga mata sa dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Isang napakanipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. "Good evening, everyone." Ang boses ni Rina ay malambing,
ngunit may kasing talim ng isang talim ng labaha. I am Rina Valente, and tonight, I am here to personally review the lives of those who thought they could bury me in the mud. Marco, Mama Cielo. Welcome to your day of judgment. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sa unang pagkakataon, hindi ang ulan ang nagpalamig sa katawan ni Marco, kundi ang katotohanang ang babaeng kanyang itinapon ay siya palang may-ari ng hangin na kanyang hinihinga. Sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw ng bulwagan, na natiling matatag ang tindig ni Rina. Ang bawat pares ng mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng susunod na kabanata ng isang buhay na tila isang pelikulang puno ng pait. Sa gitna ng naglalakihang mga kolum ng hotel, ang bawat hininga ng mga panauhin ay tila naging isang mabigat na ulap na bumabalot sa buong paligid. Mabilis na humakbang si Marco, palapit sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at takot. Sinubukan niyang umakyat. Ang kanyang mukha ay namumula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tensyon. Rina, stop this nonsense right now. You are not well. Ang sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagtatangkang ipahiya ang asawa sa harap ng lahat. Ladies and gentlemen, please excuse my wife. She's suffering from postpartum depression. Ever since she gave birth, she hasn't been herself. Rina, nakakahiya ka. You are mentally unstable, hon. Please, bumaba ka na dyan bago mo patuluyang masira ang pangalan ng pamilya natin. Isang malamig na katahimikan ang sumunod sa kanyang mga salita. Ngunit hindi natinag si Rina. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kawayang hindi kayang baliin ng anumang bagyo. Tumingin siya kay Isabela na agad namang naglakad patungo sa projector screen ng bulwagan. Sa isang iglap, ang dingding ay napuno ng malalaking imahe ng mga dokumentong may mga pulang marka. Ang mga ito ay ang mga kontratang may huwad na pirma ni Alejandro na kinuha ni Rina mula sa opisina ni Marco. Kasunod nito, ang isang malakas na tinig ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ito ang boses ni Marco habang nakikipag-usap sa sindikato tungkol sa pagbebenta ng bahay ng pamilya ni Rina. Is this the mental instability you are talking about, Marco? Ang mahinang tanong ni Rina, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang latay na tumatama sa balat ng kanyang asawa. The forgery, the embezzlement, and the betrayal? Ito ba ang bunga ng pagmamahal na ipinangako mo sa akin sa harap ng dambana? Naramdaman ni Marco ang biglang pagkawala ng hangin sa kanyang paligid. Ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay unti-unting nalunod sa isang malansang amoy na nagmumula sa kanyang sariling katawan. Ang maasim at malansang amoy ng pawis na dala ng matinding takot. Ang kanyang kurbata ay tila naging isang mahigpit na bitay na dahan-dahang sumasakal sa kanya habang ang lahat ng tao sa paligid ay nagsisimulang bumulong at tumingin sa kanya ng may pandidiri. Hindi nagpahuli si Doña Cielo. Lumapit ang matanda sa harap ng entablado. Ang kanyang mukha ay biglang nabalutan ng mga pekeng luha na gumugulong sa kanyang makapal na makeup. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay sadyang pinalalalim upang magmukhang inaatake sa puso. Rina, anak, bakit mo ginagawa ito sa amin? Ang boses ni Doña Cielo ay puno ng mapagpanggap na pagdurusa. After everything we gave you, ikinuha kita ng pinakamagaling na doktor. Pinatira kita sa aming tahanan kahit wala kang dala. Utang na loob naman, Rina. Do not do this to your own family. Mahiya ka sa mga tao. Isipin mo ang dangal ni Marco. Dangal? Ang tanong ni Rina. May isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Inilabas niya ang isang asul na folder, ang power of attorney, na pilit na ipinapirma sa kanya ni Doña Cielo sa loob ng maruming pampublikong ospital. Ito ba ang dangal na sinasabi niyo, Mama? Ang pilitin akong ibenta ang alaala ng aking ina habang ang anak ko ay nag-aagaw buhay sa lagnat? Ang planong itapon ako sa probinsya at nakawin ang aking anak
sa oras na makuha niyo ang gusto niyo? Ipinakita ni Rina sa lahat ng dokumento kung saan malinaw na makikita ang lagda niyang sinadya niyang ibahin. This document is not just a trap, it is evidence of extortion. Sinubukan niyo akong ubusin, Mama. Pero ang hindi niyo alam, ang bawat patak ng ulan noong gabing itinapon niyo ako sa lansangan ay nagsilbing pambura sa lahat ng utang na loob na sinasabi niyo. Tuluyang bumagsak ang balikat ni Doña Cielo. Ang kanyang mga peking luha ay natuyo sa gitna ng matinding kahihiyan. Ang mga panauhing kanina ay bumabati sa kanya ay dahan-dahan ng umaatras. Tila ba siya ay may dalang isang nakahahawang sakit. Sa gitna ng kaguluhan at bulungan, ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay nagpakita sa mga bulto ng mga lalaking nakasuot ng uniforme at barong. May mga dalang opisyal na papel na may selyo ng gobyerno. Ang bawat hakbang nila sa sahig ay nagdadala ng isang pinal na hatol. Marco Valente? Doña Cielo Valente? Ang tanong ng isang lalaking may seryosong mukha. We have a warrant for your arrest for multiple counts of fraud, forgery and embezzlement. Sumama kayo ng matiwasay. Napatitig si Marco kay Rina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng matinding pagkamuhi. Rina, please, help me. Mapapatawad mo pa ako, di ba? We have a son. Tumingin si Rina sa kanyang asawa at sa huling pagkakataon, nakita niya ang lalaking minsang minahal niya. Ngunit wala na siyang nararamdamang kirot. Tanging isang malalim at malawak na katahimikan na sumakop sa kanyang puso. You had a son, Marco, ang mahinang sagot ni Rina habang pinapanood ang mga pulis na ilabas ang mga posas. But you chose the money over him. And now, the money cannot save you. Habang inilalabas ang mag-ina mula sa marangyang bulwagan sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, isang tanong ang naiwan sa isipan ng lahat. Ngayong gumuho na ang pader ng kasinungalingan, may sapat pa bang lakas ang isang pusong sugatan upang harapin ang katahimikang dala ng kanyang tagumpay? Ang malamig na bakal ng posas ay humalik sa mga pulso ni Marco, isang marahas na pagtatapos sa kanyang mga pangarap ng kapangyarihan. Habang hinihila siya ng mga awtoridad, palabas ng malawak na bulwagan, ang kanyang mga pagsisigaw ay tila mga desperadong kahol ng isang hayop na nahuli sa sarili niyang bitag. Ang mga panauhin na kanina lamang ay nakikipag-unahan sa pagbati sa kanya ay dahan-dahan nang tumatalikod, itinatago ang kanilang mga mukha sa likod ng mga mamahaling pamaypay at kupita ng alak, tila ayaw madamay sa mantsa ng kanyang kahihiyan. Sa kabilang panig ng entablado, si Doña Cielo ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto. Ang kanyang marangyang bestida ay kumalat sa marmol, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakahawak sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinalalaki ang kanyang mga mata, humihingal ng malalim, at mabilis upang kumuha ng atensyon, umaasang may isang taong maawa at magtatanggol sa kanya. Rina, ang puso ko. Ang pabulong at nanginginig na wika ni Doña Cielo, ang kanyang boses ay puno ng pait at huwad na pagsusumamo. Papatayin mo ba ang biyenan mo? Help me, please. Lumapit si Rina sa matanda. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat at kapangyarihan na tila ba ang bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa sahig ay isang pako sa kabaong ng nakaraan. Yumuko siya ng bahagya, sapat lamang upang maamoy ng donya ang bango ng tagumpay na nagmumula sa kanya. Don't worry, Mama. Mahinang tugon ni Rina. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng galit, tanging isang malamig na katotohanan. I already called an ambulance. Ipinagbilin ko na dalhin kayo sa ospital kung saan nyo dinala ang anak ko noong bagong taon. Doon sa pampublikong ward kung saan ang amoy ng luma at maruming semento ay sasalubong sa inyo. I want you to experience the same care you gave my son. Magtiis kayo doon dahil wala ng VIP rooms para sa mga magnanakaw.
Nang mailabas na ang mag-ina, ang bulwagan ay nabalutan ng isang kakaibang katahimikan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Rina. Kasama si Isabela, agad silang nagtungo sa punong tanggapan ng bangko sa itaas na palapag. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga tagubili ni Rina ay tila mga kidlat na tumama sa bawat departamento. Ang lahat ng mga tauhan ni Marco na kasabot sa kanyang mga maruming transaksyon ay isa-isang tinanggal sa tungkulin. Ang bawat dokumentong may bahid ng pandaraya ay nakuha at naisailalim sa masusing pagsusuri. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Rina ay hindi na kailangang yumuko. Hindi na niya kailangang amuyin ng chlorine sa kanyang mga kamay upang patunayan ang kanyang sipag. Siya ang nag-uutos, siya ang nagpapasya, at ang bawat salita niya ay iginagalang hindi dahil sa takot, kundi dahil sa talino at tibay ng loob na kanyang ipinamalas. Pagsapit ng madaling araw, nang ang lahat ng ingay ng lungsod ay humuhupa na, pumasok si Rina sa isang marangyang suite ng hotel na pag-aari rin ng kanyang pamilya. Ang silid ay nababalutan ng mainit at malambot na liwanag mula sa mga lampara. Lumapit siya sa kuna kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng bata at doon, sa gitna ng katahimikan at karangyaan, ang mga pader na kanyang itayo sa loob ng kanyang puso ay dahan-dahang gumuho. Ang mga luha na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Ang mga ito ay hindi luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Bawat hikbi ay nagdadala ng mga alaala ng ulan, ng lamig, at ng bawat sampal ng mga salitang nagpaliit sa kanyang pagkatao. Ngayon, ang lahat ng iyon ay malayo na. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang manipis at mumurahing singsing sa kasal na ibinigay ni Marco. Isang singsing na sumisimbolo sa kanyang pagkabilanggo. Inilapit niya ang isang basong puno ng malinaw na tubig at dahan-dahang ibinagsak ang singsing sa loob nito. Pinanood niya ang bawat pag-ikot ng ginto hanggang sa tuluyan itong lumubog sa ilalim. Tila isang bangkay na hindi na muling lulutang pa. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak at ang marahang paghampas ng kurtina sa gilid ng bintana. Ang kanyang pakikipaglaban sa labas ay tapos na, ngunit alam ni Rina na ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Naisip niya ang bahay ng kanyang ina, ang tahanang isinangla ni Marco. Sa gitna ng kanyang kapangyarihan, mayroon pa kayang paraan upang maibalik ang mga alaalang tila tuluyan ng nanakaw sa kanya? O ang kanyang bagong buhay ba ay nangangahulugan din ng pagtalikod sa lahat ng bagay na minsang nagpaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging isang biktima? Ang langit ay muling nagbuhos ng isang marahas na ulan. Tila inuulit ang tagpo mula sa isang masakit na nakaraan. Sa labas ng malaking bakal na gate ng mansyon, nakatayo ang isang babaeng ang dating dangal ay nilamon na ng putik. Si Doña Cielo, na ang buhok ay basang-basa at nakadikit sa kanyang maputlang mukha, ay pilit na kumakapit sa kanyang mga maleta na nagkalat sa kalsada. Ang kanyang mamahaling bestida ay punong-puno ng dumi at ang kanyang mga brilyanteng alahas ay wala nang kinang sa ilalim ng madilim na gabi. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang latay na tumatama sa kanyang balat. Isang malamig na paalala ng kawalan. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas, siya ang nagtaboy sa isang inang may bit-bit na sanggol sa gitna ng ganitong uri ng unos. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik sa dating kinalalagyan. Ang mansyon ay hindi na kanya. Ang bawat sulok nito ay pag-aari na ng taong itinuring niyang basura. Isang mahaba at makintab na sasakyang itim ang marahang huminto sa harap ng gate. Ang liwanag mula sa headlight nito ay tumama ng diretso sa mga mata ni Doña Cielo, dahilan upang mapapikit siya at mapatakip ng kamay. Ang pagbaba ng bintana ng sasakyan ay dahan-dahan at tahimik. Inilalantad ang isang mukha na nababalutan ng kapayapaan at kapangyarihan.
Lumingon si Rina sa kanyang biyenan. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan, kung saan ang hangin ay mainit at amoy bago, malayo sa basang impyerno na kinalalagyan ni Cielo. Rina, Rina, please help me. Ang pagsusumamo ni Doña Cielo, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Lumapit siya sa sasakyan. Ang kanyang mga daliri ay pilit na humahawak sa pinto. I'm sorry. Alam kong nagkamali ako. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Let me stay, kahit sa maid's quarters lang. Please, let me see my grandchild. Kahit sandali lang, Rina. Dugot laman ko rin siya. Tiningnan ni Rina ang matanda ng walang anumang bakas ng paghihiganti sa kanyang mga mata, taming isang malalim at tuyong awa na mas masakit pa kaysa sa galit. Pamilya? Mahinang tanong ni Rina. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa gitna ng ingay ng ulan. Naalala niyo po ba ang gabing itinapon niyo ako rito? I was bleeding, Mama. Ang anak ko ay wala pang 1 linggo sa mundo. Noong nagmakaawa ako sa inyo na huwag kaming hayaang lamigin sa labas, ang tanging sagot niyo ay isang pinto na isinara sa aming mga mukha. Ang dugot laman na sinasabi niyo ay hindi niyo man lang tinapunan ng tingin noong siya ay nanginginig sa lagnat. Napaatras si Doña Cielo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at kahihiyan. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa madulas na putik, dahilan upang bumagsak siya nang nakaluhod sa eksaktong lugar kung saan nabasag ang mangkok ng pagkain ni Rina noon. Ang dumi ay kumapit sa kanyang mga palad at ang lamig ng kalsada ay gumapang sa kanyang mga tuhod. The mansion is no longer a home for people like you, Mama. Dagdag ni Rina habang marahang itinataas ang bintana ng sasakyan. Hindi ko kayo kailangang saktan. Sapat na ang katotohanang bawat gabing matutulog kayo sa kung saang sulok. Maaalala niyo na ang bawat luha ko noon ay naging ulan na lumulunod sa inyo ngayon. Goodbye, Doña Cielo. Dahan-dahang umusad ang sasakyan. Iniwan ng matanda na mag-isang humahagulgol sa dilim habang ang mga gamit niya ay inaanod na ng tubig sa kanal. Habang lumalayo ang sasakyan, tiningnan ni Rina ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang mantsa ng nakaraan ay dahan-dahan nang hinuhugasan ng ulan, hindi upang kalimutan ng lahat, kundi upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong simula. Isang huling tingin sa side mirror ang ginawa ni Rina. Nakita niya ang bulto ni Doña Cielo na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng kadiliman. Ngayong wala na ang mga anino ng nakaraan, sapat na kaya ang katahimikang ito upang pagalingin ang mga sugat na iniwan ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. 2 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang malakas na agos ng ilog na unti-unting humuhugas sa bawat bakas ng putik at pait sa buhay ni Rina. Ang ginintuang sikat ng araw sa hapong iyon ay malambot na humahalik sa puting pader ng Alejandro Women's Support Foundation. Ang gusaling itinayo ni Rina upang magsilbing kanlungan ng mga kababaihang nawala ng pag-asa. Ang hangin ay amoy, sariwang bulaklak ng jasmine at bagong sementong daan. Isang amoy na nagbibigay ng katiyakan at bagong simula. Nakatayo si Rina sa harap ng entablado. Suot ang isang simpleng asul na bestida na sumasalamin sa katahimikan ng kanyang kalooban. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hawak niya ang gunting para sa pagputol ng laso. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya at awtoridad. This foundation is not just a building, panimula ni Rina. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaabot sa bawat sulok ng hardin kung saan nakikinig ang mga panauhin. Ito ay para sa bawat babae na sinabihang wala silang kwenta, sa bawat ina na itinapon sa ulan, at sa bawat pusong dinurog ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanila. Today, we claim our power back. Hindi na tayo muling yuyuko. Matapos ang seremonya, lumapit si Isabela at marahang hinawakan ang balikat ng kaibigan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May dalang sulyap ng tagumpay na tanging silang dalawa lamang ang tunay na nakakaunawa. You did it, Rina.
Nakangiting wika ni Isabella. By the way, I received a report from the legal team this morning. Marco's final appeal was denied. He will spend the rest of his life behind bars. At si Doña Cielo, balita ko ay madalas siyang makita sa labas ng dati nilang mansyon. Kinakausap ang sarili habang may hawak na basag na mangkok. People say she's lost her mind completely. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Rina. Walang galit na sumilay sa kanyang mukha. Tanging isang malawak na katahimikan. Ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ang pinakamatinding parusa ay ang iwanan ang mga mapangapi sa gitna ng mga guhong itinayo ng sarili nilang kasakiman. Pagsapit ng gabi, umuwi si Rina sa kanyang bagong tahanan. Isang bahay na puno ng liwanag at hindi ng takot. Nagtungo siya sa kusina upang maghanda ng hapunan. Ang tunog ng pagkulo ng tubig sa loob ng kaldero ay nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng 10 bilyong dolyar. Nagsalin siya ng mainit na sabaw sa 2 mangkok. Ang bango ng luya at sariwang gulay ay bumabalot sa buong silid. Mama, kain na tayo? Ang malambing na tawag ng kanyang anak na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa loob ng bahay. Lumuhod si Rina upang yakapin ang bata. Ang bawat haplos ng maliliit na kamay nito sa kanyang pisngi ay tila isang gamot na tuluyang nagpapahilom sa huling sugat ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang biktima noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Siya ay isang babaeng muling bumuo sa kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong alaala ng kanyang ama at sa sarili niyang lakas. Tumayo si Rina at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay nababalutan ng libu-libong bituin, tila mga saksi sa kanyang paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang mapait na tanong ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Kung ang bawat sugat ay may katapat na pait at ang bawat luhang pumatak ay may katumbas na ginto, sapat na ba ang tagumpay na ito upang tuluyang mabura ang takot na baka isang araw ang anino ng nakaraan ay muling kumatok sa kanyang pinto? O ang tunay bang paghilom ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagtanggap na ang isang pusong minsang dinurog ay hinding-hindi na muling magiging kasing buo ng dati?